Nina ni Coco, hindi kami iyakin. Ako lang yata. Pasensya na. As I was on my way here, kasi, syempre, yung mga anak ko, apektado rin, di ba? And they did not want me to go here. Kasi nga, syempre, ang hirap kalabanin ng gobyerno, ng mga mambabatas. Ang hirap eh. Hindi to biro, itong ginagawa namin dito ngayon. Ito mga nakikita niyong mukha rito, ito yung mga handa actually na mamatay para sa bayan. And yes, I'm one of them. Pero sana lang walang damayan ng pamilya. Diba? Alam niyo, last year pa, sinabihan na ako ng nanay ko. By the way, yung mother ko and my mom-in-law are both bedridden. And nasa mga last few days na sila ng kanilang mga buhay. Which makes it even harder for me na maglaan ng oras para sa mga ganito. Last year, binalaan na niya ako. Sabi niya, anak, pwede ba maghinay-hinay ka na muna? Huwag ka na munang makikitang malapit sa mga Duterte because I'm sure pag-iinitan ka. Huwag ka na munang kumontra o mag-criticize sa gobyerno. But of course, my mom knows me na kahit sabihin niya yon, hindi ko pa rin mapipigilan na magsulat, na mag-criticize, o na maglahad ng aking mga opinion sa social media. And then just few months ago, inulit niya ulit, anak, tignan mo, pag-iinitan na kayo, ganyan-ganyan. Tigilan mo na muna kasi, kita mo, hindi ako makatayo. Paano kita dadalawin sa kulungan? Diba? I mean, nagagawa pa niyang biruin ako, but it hurts sa nanay ko. And sa akin din, because masalurin akong anak. But kung kailan ako tumanda, tsaka ako naging pasaway. At kaya ako sumusuway sa magulang ko ngayon kasi magulang na rin ako eh. I'm a mother of two. And ginagawa ko to para sa mga anak ko at para rin sa mga anak nyo. Dahil kung lahat tayo tatahimik, pag ang kalayaan at karapatan nating magsalita ay tuluyan ng masikil, all our other freedoms will erode. Isa-isa na yan. Mas lalakas pa ang loob ng mga korap para gawin ang kanilang mga karumal-dumal na pagnanakaw. Kung kami ngayon ay mapatahimik at kung kayo rin ay matakot na baka malagay din kayo sa sitwasyon na kinalalagyan namin ngayon. Alam niyo, nakakamiss ang panahon. Yung panahon na ang kalaban natin, ang kalaban ng gobyerno at ang kalaban natin mga ordinaryong Pilipino ay mga drug lords, mga major tax evaders, mga swapang na oligarka, mga crime syndicates, mga terorista, mga hoarders and smugglers. Ito yung mga kalaban natin eh. Common enemy natin yan noon, di ba? Bakit ngayon? Bakit parang wala ng bukang bibig na kaaway kundi ang mga trolls at fake news? At pag sinabing trolls at fake news, parati nilang i-relate yon sa amin. Sa aming mga critics o sa aming mga nagsasalita at naglalahad ng mga opinyon. Sabi ni Representative Barbers, kaya niya kami pinatawag dahil may tumawag o may nagsulat na drug lord daw siya. Wala akong alam dito sa mga taong nakaupo ngayon na gumawa noon. Ngayon kung meron man, isa siyang mambabata, so I'm sure alam niya na meron namang cyber libel at libel na pwede niyang gamitin para kasuhan ang sinumang nanira ng puri sa kanya. Pero sa halip, ano ang ginawa niya? Lahat kami, diba? Ni-round up niya
para sa isang hearing na in his previous interviews and in his many interviews, aluded na mga narco, pogo, China-paid, fake news purveyors. Diba? Sana, Congressman, kung nasaktan ka at ang pamilya mo sa pagtawag sa'yo na drug lord, sana naisip mo rin kung ano ang nararamdaman ng mga pamilya namin, ng mga anak namin, ng mga ina namin na nasa katandaan na. Nung kayo ay nagsalita at tinawag kami or nilabel kami, although indirectly, pero in-identify kaagad ng publiko na kami yon dahil sa mga sunod-sunod mong mga interview before, during, and after the hearing. Sana naisip mo anong magiging epekto noon sa mga anak din namin, di ba? Kaya ngayon, bilang pagkilala sa mga batas na mayroon na tayo, na mukhang nakalimutan nyo yata na gamitin, ito ngayon yung ginagamit ng grupong ito at ng mga ordinaryong tao na ito para ipakita sa inyo kung paano ba dapat ang gawin pag tayo ay sinisiraan ng puri. Hindi dapat dinadala sa Kongreso kung saan walang kalaban-laban ang kabilang panig. Dalhin po natin sa korte nang sa gayon, makita, mailahad at matimbang ang mga ebidensyang meron tayo. Huwag sana nating gamitin ang ating mga kapangyarihan para manakot ng mga ordinaryong Pilipino na naglalahad lamang ng opinyon. Ang kritisismo po ay hindi krimen. Ang opinyon ay hindi balita. At ang dissent or ang pagsalungat, pagpuna, pagkontra ay hindi rin disinformation. Ito po ay parte ng ating kalayaan, ng ating karapatan na mamahayag. Fundamental right po ito ng bawat Pilipino. Huwag nating hayaang mawala at huwag nating hayaang sikilin ang ating karapatang ito. Salamat, MJ.